So yun pa mga kasipra, this is again John from Acoustic One, and in today's video, so magkakaroon tayo ng review sa isang gitara. So time out muna tayo sa mga guitar tutorial. So before anything else, so channel ID muna tayo. Okay, so tara, let's! And now back to your regularly scheduled program. Okay, so yun po mga kasipra, so nagbabalik na tayo sa ating channel, and kagaya nga na sinabi ko, yes, magre-review tayo ng basic feature ng isang gitara na inavail ko online. So ito yung Clifton guitar, and syempre ang kanilang design is yung Telecaster. Ayan, kung makikita nyo, ano po. So marami na ring mga lumabas na mga Telecaster na design ng gitara out there. Syempre pinangunahan to ng Fender. Pero itong Telecaster na gawa ni Clifton, ayan, so mapapansin nyo, kadalasan sa mga Telecaster design, lalong-lalo na yung gawa ng Fender, yung sa headstock niya is somewhat like medyo maliit. Ito kung mapapansin mo rito, napaka-stylish ng design at kakaiba, no po, unique ang design ng ginawa ni Clifton. So medyo, ano siya, mas malaki yung kanyang headstock at dinesign niya talaga ng ganito, may curve siya dito. So napakaganda niya mga kasipra. And of course, dito sa kanyang body, ayan, so kung mapapansin nyo rito, so yung kanyang body is made of poplar wood, so napakatibay niyan. At kung napansin ko nga dito sa gitarang ito, I was expecting nung inavail ko to online, baka medyo magaan ang kanyang weight, pero hindi, may kabigatan siya mga kasipra, ayan o. So kung kinumpara ko siya dun sa isa ko pang electric guitar, which is the Ibanez, well of course, napakabigat talaga nung aking gitara na yon. Pero ito, hindi ko akalain na medyo may kabigatan siya. Kasi meron akong nahawakan na isang Telecaster na guitar din. I don't want to mention the name, pero napakagaan niya. What? Ang kanyang color is, I don't know if this is brown. I think this is brown color. Not maroon actually. Brown, and then yung kanyang pickguard is white or cream. Ayan. At mapapansin nyo rito mga kasipra, yung kanyang saddle is actually brass, and kada string meron siyang one saddle each. Hindi ba katulad sa mga ibang Telecaster, ang kanilang saddle is actually dalawa lang. So sa isang saddle, meron siyang tatlong string na nakakabit doon, and then doon sa kanyang pangalawang saddle is tatlong string din. So nakapag-research na rin ako, according doon sa mga nakapag-review ng ganong klaseng design ng Telecaster, is napakahirap talaga ito, no? Lalong-lalo na sa intonation. Yung tipong akala mo nakatono na yung bawat string ng gitara, pero hindi pa. Kasi kung halimbawa inistra mo at pinatugtog mo, parang medyo may flat ang tunog. So according to them, yung ganong klase ng design ng Telecaster is napakahirap talagang i-set up. Yung mga kailangan talaga luthier na ang mag-handle ng mga ganong klase ng problema sa gitara. At ito pa ang kagandahan dito mga kasipra. Nung binili ko to is as is where is. Yun yung masasabi ko, yung parang nauusong term ngayon. Kung paano ko siyang in-order, ganun na ganun siya. Hindi ko pa pinalitan yung string, hindi ko pa to pinaset up sa kaibigan kong luthier. Kung paano ko siya in-order, ganun na ganun siya. Walang pinalitan dito, at surprisingly, napakaganda ng tunog niya. Although masasabi ko yung string nito, I don't know what brand ng string na nilagay dito, parang medyo treble ang kanyang pagkakatunog, pero maganda yung kanyang intonation mga kasipra. Ibig sabihin, kahit anong chords ang ilagay ko, mapa 3rd fret, mapa 5th fret, yan, ayan o, A chord, nasa tono siya mga kasipra, ayan o. Hindi ka makakarinig nung parang medyo flat ang tunog sa isang string or whatnot. So napakaganda niya. Dati kasi medyo duda ko kapag bumibili ako online. Yung mga tipong kailangan talaga masigurado ko at bibili ako dun sa mismong physical store. Pero nag-try lang din ako. So ayun, naswertehan ko naman. Ayos naman yung binigay sa akin produkto ni Clifton. Nice. Papansin natin, meron siyang dalawang single coil pickup. So meron dito sa may neck. Ayan, yung tinatawag nila na neck pickup. And then, meron naman dito sa may bridge pickup. And then, meron din siyang 3-switch. Ayan. So, pag sinwitch mo siya dito, ito yung gagana, yung neck pickup niya. And then, pagka dito, yung gitna, so ibig sabihin yung dalawang pickup, yung mag-activate. And then, banda rito naman, pag sinwitch mo, ito yung pickup na gagana, yung sa may bridge. And then, meron din siyang dalawang knob. Ayan. Meron volume control, and then meron yung tone control. Ayan. Okay? And then mapapansin natin dito, ayan, yung kanyang neck
is made out of Northeast maple wood. So napaka-sturdy niya, no? Matibay. Kung titingnan ko nga parang mas matibay pa to kung hahawakan mo as compared dun sa Ibanez ko. Napaka-sturdy niya, oh. Dito sa video na to, maaaring masasabi nyong parang halos pare-parehas lang. Pero hindi. Habang tinitingnan ko at hinahawakan ko, yung feel niya parang napakatigas eh. Parang kala mo petrified wood talaga eh. Pero hindi. This is made out of maple wood. And then yung kanyang fretboard naman is made of rosewood. And then yung kanyang mga rounded end frets is stainless. So di katulad nung ibang gitara, most specifically yung aking Ibanez, napansin ko hindi stainless yung mga end frets niya eh. Ito hindi. So ibig sabihin nito, may chance na hindi na kayo basta-basta makakapagpalit ng mga ganito. So hindi ka na mangangamba na baka yung mga bakal dito is parang katagalan is lumulubog na rin habang pinipress nyo yung mga string habang palagi nyong ginagamit. Now kung pakikiramdaman ko naman ng aking daliri, masasabi ko naman medyo maganda rin ang pagkakatabas nila ng mga end frets niya, no? Hindi ako makakaramdam ng parang sumasabit sa daliri ko. Although masasabi kong dito banda, parang medyo nagkaroon ng konting parang awas yung kanilang pagkakalagay dito sa end fret nito. But just the same, hindi naman lahat halos. So smooth pa rin. Okay? Ayan. And then yung kanyang mga tuning pegs naman is closed gear. Ibig sabihin nito, kapag nagtotono ka ng mga string neto, hindi siya basta-basta lumuluwag. So ibig sabihin naglalak siya. Okay? So hindi ka mangamba na pag nakakailang kanta ka na is baka mawala sa tono. And then yung kanyang bone nut is napaka-durable niya na nilagay dito. Okay? So plastic lang siya pero matibay naman. And kung gusto niyo mag-adjust ng inyong fret, so dito niyo siya i-screw. Ayan, no? Para may adjust niyo yung pinaka-neck ng inyong gitara. Of course, meron siyang signature dito. Signature brand ni Clifton. Yan, Clifton Telecaster. And of course, meron din siya ditong screw for your guitar strap. Actually, hindi to yung guitar strap na free na kasama sa package. Ito siya. So, bumili na lang ako ng separate. Pero meron pa rin siyang free. Ayan. At syempre, meron din kasamang cable pag patutugtugin nyo na sa amplifier. At hindi rin nila kinalimutan ng Allen wrench. Ayan. So, makikita natin dito, isa malaki for the adjustment of the frets. And then, ito namang maliit na to is kung gusto nyo i-adjust ang inyong saddle. Ayan. And then, syempre, hindi nila makakalimutan yung kanilang guitar bag. Ayan, no? Clifton. Diba? So, napakagandang package na rin ito. For only 4,700 pesos. So, diba, napakamura. Pero, pwedeng-pwede na itong ilaban din sa mga big competitors when it comes sa guitar. So, ito yung napakagandang design na pinili ko kasi ever since talagang dream ko na rin magkaroon ng electric guitar na kagaya nito, which is the Telecaster. And one more thing mga kasipra, ang feel ko dito sa neck ng gitara nito is okay na okay siya, no? Hindi ba katulad nung isang electric guitar ko na medyo makapal at bulky ang feel ko sa kanyang neck. So kung halimbawa magba-bar chords ako, ito talagang sakop ng kamay ko. Actually may awas pa eh. Yun yung nararamdaman ko. Hindi katulad dun sa Ibanez ko na medyo parang pigil yung daliri ko kasi nga parang pakiramdam ko ron bulky yung kanyang neck. Ito hindi, napakaliit as compared dun sa Ibanez. So medyo lagpas-lagpasan yung daliri ko eh. Masarap siyang hawakan. Hindi na-stress yung kamay ko dito. Ayan, no? Ngayon, when it comes to sound, so i-try na natin para at least magkaroon na rin kayo ng idea. Okay?
dyan pong mixing vlog na nai-present ko sa inyo ngayon. I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Acoustic One at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming guitar tutorials, guitar vlogs, and gears. Okay, so till next time mga kasipra, maraming salamat at God bless.